Mariing tinutulan ni former COA at COMELEC Commissioner Attorney Rowena Guanzon ang posibilidad na gawing state witness si Martin Romualdez sa gitna ng imbestigasyon ng Independent Commission for Infrastructure kaugnay ng umano'y malawakang flood control scandal, corruption. Grabe guys. Sa magkahiwalay ngunit magkaugnay na social media post, binatikos ni Attorney Rowena Guanzo ng idea ng pagbibigay proteksyon umano sa isa sa pinaka-guilty na personalidad sa issue, 'di ba? Grabe, yung pinaka-utak ng nakawan ay magiging star witness, bongga. Hindi pwede, sabi niya, and I quote, hindi pwedeng maging state witness ang most guilty sa lahat ng kahayupan na ito. From mastermind to star witness, only in Pinas. True. Grabe. Guys, wala na. Bendalo na talaga. Bendalo. Wala nang law. Ayon kay Guanzon, insulto sa hustisya kung ang mismong itinuturong utak ng korupsyon ay gagawing testigo sa halip na managot sa batas. Lumabas ang kanyang pahayag matapos ang mga ulat na maaaring maging state witness si former House Speaker Martin Romualdez na itinuturing ng ilang sektor bilang sentro ng kontrobersiya sa umano'y flood control scandal. Grabe to guys. Kahit sino naman talaga. Ayaw talaga. Hindi lang si former COA, COMELEC Commissioner, Attorney Rowena Guanzon. Siguro naman lahat tayo, no? Kung hindi lang talaga magkahiwalay yung Luzon, Visayas at Mindanao, kung malaland travel lang talaga, guys, wala na. Matagal nang napatalsik yung si Marcos. Kahit Mindanao lang na lang talaga tsaka Visayas yung magpunta diyan, eh, kasi wala talagang kwenta yung mga tao sa Luzon, hindi man lang wala talaga guys, grabe. Kailangan talagang magkaisa yung Pilipinas, ginagago na ng ginagago talaga yung bansa natin. Ano ba talaga 'tong ginagawa nila? Sabi ng comment section guys, sabi ni Janet Vihar, sabi niya, protect the God at all cost, bend the law. Sabi naman ni Kuya Elmer, you will never find justice in a world where criminals make the rules. Bob Marley to eh. Star witness, Bendalo na talaga siya tinuturo ngayon gawin pang star witness. Anong batas yan? O, 'di ba? Makikita mo talaga dito, hindi talaga sang-ayon yung mga tao dito. Pinaglalaruan na lang ang batas natin ng mga bangag kung walang mga korap sa mga matataas na opisyal ng kasundaluhan, matulad at maulit sana ang nangyari sa kanyang ama. Ang kaso maraming mataas na opisyal na napiringan ng pera pag pinaglingkuran nila ang mga magnanakaw sa sa wala na guys. Ano na talaga yung mata ko. Magnanakaw sa kaban nang hindi sila sa bayan nagsisilbi. Anong sigaw ng bayan? Resign BBM. Bakit sila nagbibingi-bingihan? Kung tapat sila, makiisa sila sa mamamayan, military takeover, people power. Ang kaso nagbibingihan ang matataas na opisyal. True, kasi nakinabang sila eh. Malaki ang binigay ni Martin Romualdez yan sa kanila guys. Kaya wala talaga tayong maaasahan sa mga military, grabe. Mas maganda ng sakupin ng ibang bansa kaysa maghari ang mga kurap na tao dito sa Pilipinas. Kawawa ang mga susunod na henerasyon kung ganitong tao ang mamumuno sa bansa. Kawawang mga taxpayer ang nagpapakahirap magtrabaho. Kawawang mga OFW, wala nang pag-asa Pilipinas, lalo na yung pinakaulo ng Pilipinas ay kasabwat din. Yun nga eh, yun yung problema eh. Kasi gusto nilang sisihin si PRRD sa alam mo yung, drug war daw. Gusto nilang sisihin si PRRD. Pero si BBM, hindi daw siya kasama.
sa flood control scandal na 'to. Walang alam yung presidente guys, siya pa nga yung nagpapaimbestiga, eh, oh, 'di ba? Hugas kamay lang talaga, grabe. Kaya guys, anong masasabi niyo dito? Maglabas kayo ng mga ano, sakit ng loob, sama ng loob pala sa comment section and don't forget to like and subscribe to my channel. Have a great day everyone.